Sa gilid ng abalang palengke sa isang bayan sa La Union, matatagpuan ang munting pwesto ni Aling Rosa, kung saan siya nagtitinda ng tuyo at iba't ibang uri ng daing na isda. Ang amoy ng asin at pinatuyong isda ay pamilyar na sa kanyang pandama, gaya ng ritmo ng kanyang araw-araw na buhay. Bago pa man sumikat ang araw, nagigising na si Aling Rosa. Pagkatapos, marahan niyang ginigising ang kanyang dalawang anak na sina Ana at Miguel. Sa edad na 10 at 8, kahit papaano ay natutunan na nilang maghanda para sa eskwela sa ilalim ng maingat na paggabay ng kanilang ina. Huwag niyong kalimutan ang baon niyo ha. Nasa mesa ito, paalala ni Aling Rosa habang inaayos ang kanyang paninda. Tumugon si Ana, "Opo, Nay. Salamat po." Sa pagitan ng pagtatali ng kanyang buhok at pagtitiyak na maayos ang uniforme ng kanyang mga anak, nagmumuni-muni si Aling Rosa. "Kailangan ko pang bumili ng mga gamit sa eskwela nila sa susunod na linggo," isip niya, habang pinagmamasdan ang mga barya na kanyang pinaghirapan. Sa palengke, puno ng sigla ang paligid. Ang mga kapwa tindero ay nagsisimula na ring mag-ayos ng kanilang mga paninda, habang ang mga mamimili ay dahan-daang dumadagsa. "Rosa, kumusta ang benta kahapon?" tanong ni Mang Noli, ang katabing tindero ng gulay. "Maayos naman, Noli. Salamat sa Diyos, tuloy-tuloy pa rin," sagot ni Aling Rosa, ngiti ang sumalubong sa kanyang mukha. Nang magsimula ang kanyang araw sa pagtinda, hindi niya maiwasang mag-alala para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. "Sana ay sapat ang kinikita ko para sa kanilang pag-aaral," bulong niya sa sarili, habang maingat na inilalatag ang mga tuyong isda. Sa kanyang mga sandali ng katahimikan, paminsan-minsan siyang nakikipagkwentuhan sa mga suki. "Aling Rosa, bakit hindi ka sumubok ng ibang trabaho? Baka mas malaki ang kita," tanong ng isang matagal ng suki habang binibilang ang kanyang sukli. Ngumiti si Aling Rosa, "Ito na ang alam kong gawin, at dito ako masaya. Hindi lang naman pera ang mahalaga, kundi yung mapanatag ang kalooban ko na malapit lang ako sa mga anak ko at nakikita ko silang lumalaki." Habang lumilipas ang araw, patuloy ang pagdagsa ng mga mamimili. Si Aling Rosa, sa bawat barya na kanyang tinatanggap, ay patuloy na nagpapasalamat at nagdarasal na sana'y walang humpay ang biyayang natatanggap. Sa kanyang puso, umaapaw ang pasasalamat at pag-asa, pasasalamat dahil sa patuloy na pagtangkilik ng mga tao, at pag-asa para sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pag-uwi, habang inihahain niya ang simpleng hapunan, tinanong niya ang kanyang mga anak, "Kumusta ang araw niyo sa eskwela?" "Okay lang po, Nay. May bago kaming project sa science," masayang kwento ni Miguel. "Maganda po ang araw ko, Nay. Top 1 po ako sa exam namin sa mathematics," excited na sabi ni Ana. Nakangiting pinakinggan ni Aling Rosa ang mga kwento ng kanyang mga anak, ang puso niya ay puno ng pagmamahal at determinasyon. Sa isip niya, anuman ang mangyari, gagawin ko ang lahat para sa kinabukasan nila. Ang simpleng buhay nila, bagamat maraming pagsubok, ay sagana naman sa pagmamahal at pag-asa. Isang mapayapang hapon sa palengke, habang papalapit na ang oras ng pagsasara at unti-unti nang humuhupa ang sigaw at tawaran, isang hindi pangkaraniwang bisita ang lumapit sa pwesto ni Aling Rosa. Isang maliit na nilalang na may suot na makulay na damit at salakot, ang duwende, ay tila lumitaw mula sa wala, dala ang isang kakaibang aura ng misteryo. "Magandang hapon, Aling Rosa," ang bati ng duwende, ang kanyang tinig ay may kakaibang himig na parang musika ng kalikasan. Nagulat si Aling Rosa, at saglit siyang natigilan, hindi lamang dahil sa hindi inaasahang pagdating ng bisita kundi pati na rin sa kanyang kakaibang anyo. "Magandang hapon, pero paumanhin, sino ka?" "Ako si Makisig, ang duwende ng karagatan. Bantay ako ng mga yaman ng dagat at tagapagbalita ng mahika," pagpapakilala nito, habang maingat na inilalapag ang isang lumang alkansya sa kanyang paninda. "Ilang taon na kitang pinagmamasdan, Aling Rosa. Napahanga ako sa iyong kasipagan at sa iyong mabuting puso, lalo na sa pag-aalaga mo sa iyong mga anak at sa pagtulong mo sa iyong mga kapwa tindera." Napatingin si Aling Rosa sa alkansya, ito ay yari sa lumang metal na may mga ukit ng alon at isda. Lumang-luma ngunit kumikinang pa rin. "Para sa akin ba ito? Ano itong alkansya na ito?" "Oo, para sa iyo nga yan," sagot ni Makisig. "Yan ay isang mahiwagang alkansya. Kung maglalagay ka ng 13 barya at inalog mo, ang mga barya ay magiging mas marami, bilang gantimpala sa iyong kabutihan.
Napaisip si Aling Rosa sa sinabi ng duwende. Sa kabila ng kanyang pagtataka at kahit may bahid ng pagdududa, ang pangangailangan, at ang simpleng pagnanais na mapabuti ang kalagayan ng kanyang pamilya, ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na tanggapin ang regalo. Bakit ako? At bakit ngayon? Ang mahika ay para sa mga taong may malinis na puso at tunay na nangangailangan. Napili ka dahil sa iyong kabutihan at sa iyong pagsisikap na maitaguyod ang iyong pamilya ng may dangal, paliwanag ni Makisig. Nanginginig ang kamay ni Aling Rosa habang hinahawakan ang alkansya. Paano kung totoo nga ito? Paano kung ito na ang sagot sa aming mga panalangin? Sa isip-isip niya, nakaramdam siya ng pag-asa at pagkakataon na makatulong hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang kapwa. Subukan mo, Aling Rosa. Ang mahikang ito ay sadyang para sa iyo. Gamitin mo ito sa kabutihan, sabi ni Makisig bago siya tuluyang naglaho. Iniwan si Aling Rosa na may hawak na mahiwagang alkansya at isang bagong pag-asa para sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, dala ni Aling Rosa ang alkansya pauwi, balisa ngunit mayroong pananabik sa posibilidad na magbago ang takbo ng kanilang buhay. Pagdating sa kanilang munting tahanan, masinsinang tiningnan ni Aling Rosa ang mahiwagang alkansya na ibinigay sa kanya ni Makisig. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-daang naglalagay ng 13 barya sa loob nito. Ang kanyang puso ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa, isang kakaibang kombinasyon na bihirang maramdaman niya. Habang inilalagay ang huling barya, pinagmasdan niya itong maigi. Tumingala siya at nagsalita, sana nga po ay totoo ito. Maingat niyang inalog ang alkansya. Ang tunog ng mga barya na nag-uumpugan sa loob ay tila musika sa kanyang pandinig. Nang buksan niya ito, ang 13 barya ay naging daan-daang piso. Hindi siya makapaniwala. Ana, Miguel, hali kayo, tingnan niyo ito, sigaw niya sa kanyang mga anak. Dali-daling lumapit ang dalawa, parehong nagtataka sa di pangkaraniwang sigla ng kanilang ina. Ano po yan, Nay? Tanong ni Miguel, habang si Ana ay nakatingin lang ng may pagtataka. Isang mahiwagang alkansya, tingnan niyo, paliwanag ni Aling Rosa, habang ipinapakita ang mga barya. Ibinigay ito sa akin ng isang duwende. Sabi niya, ito raw ay magdudulot ng magandang kapalaran sa atin. Ha, duwende, Nay? Si Ana ay halos hindi makapaniwala, ngunit ang nakikita niyang mga barya sa mesa ay hindi may kakaila. Oo, anak, pero ang mahika nito ay para sa kabutihan. Plano kong gamitin ito hindi lang para sa atin kundi para makatulong din sa iba, seryosong sabi ni Aling Rosa. Sa sandaling yun, nagbago ang hangin sa loob ng kanilang bahay, mula sa pagiging simpleng tahanan, ito'y naging puno ng posibilidad. Nagyakap ang mag-iina, puno ng damdamin. Sa mga mata ni Aling Rosa ay may luha ng tuwa na namumuo, habang pinagmamasdan niya ang kanyang mga anak na ngayon ay napapaligiran ng bagong pag-asa. Nay, ibig sabihin, hindi na tayo mag-aalala sa pera? Tanong ni Miguel. Ang kanyang boses ay halo ng excitement at hindi pa rin makapaniwalang tono. Sa ngayon hindi, pero tandaan nyo, ang mahika nito ay nakabatay sa ating intensyon na gumawa ng mabuti, paalala ni Aling Rosa. Bukas, bibili ako ng mga bagong gamit nyo para sa eskwela at napansin ko na luma na ang mga gamit nyo. Salamat po, Nay, sabi ni Ana, na ang mga mata ay kumikislap sa tuwa at paghanga. Nang gabing yon, hindi makatulog si Aling Rosa, hindi dahil sa pag-aalala kundi dahil sa kanyang mga plano. Nakahiga siya, pinaplano kung paano niya gagamitin ang mahika para sa kabutihan, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa buong komunidad. Sa kanyang isipan, bumubuo siya ng mga ideya kung paano palaguin ang negosyo, suportahan ang edukasyon ng kanyang mga anak, at mag-ambag sa pagpapabuti ng kalagayan ng kanyang mga kapwa. Ang simpleng regalo mula sa isang di inaasahang bisita ay naging simula ng isang bagong kabanata sa buhay ni Aling Rosa, isang kabanata na puno ng pag-asa at mga pangarap na matagal na niyang inasam na matupad. Sa mga unang araw ng kanyang bagong yaman mula sa mahiwagang alkansya, pinili ni Aling Rosa na unahin ang pagpapaayos ng kanyang tahanan at tindahan sa palengke. Matagal nang nangangailangan ng pagkukumpuni ang kanyang bahay, kaya ito ang isa sa mga pangunahing pinagtuunan niya ng pansin. Pinapalitan niya ng bago ang bubong na dati ay kalawangin at maraming butas, at pininturahan muli ang dingding ng mga kwarto na dati may mga bitak at lumang pintura. Ngayon, mas maliwanag at maaliwalas ang kanilang tahanan, at mas komportable ang kanyang dalawang anak.
Sa kanyang tindahan sa palengke, nagpatayo rin siya ng mga bagong istante na yari sa matibay na kahoy, kapalit ng mga dating halos bumigay na sa bigat ng mga paninda. Binago niya ang layout ng tindahan para mas madaling makagalaw ang kanyang mga suki, at mas maayos ang presentasyon ng kanyang mga tinda na tuyo, at mga daing na isda. Isang hapon, habang pinagmamasdan niya ang mga karpintero sa pag-aayos ng huling bahagi ng bubong, napansin ito ng kanyang kapitbahay na si Aling Nati. "Rosa, ang ganda naman ng pagkaayos ng bahay mo. Parang bago na ang lahat komento ni Aling Nati, habang nakasilip sa bakod na naghihiwalay sa kanilang mga bahay. Ngumiti si Aling Rosa at sinabing, "Oo, Nati, matagal na itong kailangan, at ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Maganda ang ginawa mo ha. Siguradong mas masaya ang mga bata sa mas maayos na bahay." Dagdag pa ni Aling Nati, ang kanyang paghanga ay malinaw. "Oo, para sa kanila talaga ito. Mas maganda kung maayos ang ating tahanan, di ba?" Sagot ni Aling Rosa, puno ng kasiyahan at pag-asa. Hindi nagtagal, nang maayos na ang kanyang bahay at tindahan, napansin din ni Aling Rosa ang kalagayan ng mga mangingisda na nagsusuplay sa kanya ng mga isda na ginagawa niyang daing. Marami sa kanilang mga bangka ay luma na at nangangailangan ng masusing pagkukumpuni. Nagdesisyon siyang magbigay ng tulong pinansyal sa mga mangingisda upang maisaayos nila ang kanilang mga bangka, at masiguro ang kanilang kaligtasan at kabuhayan. Isang umaga, habang abala ang mga mangingisda sa paghahanda para sa kanilang pag-alis, lumapit si Aling Rosa upang ibalita ang kanyang hangarin. "Magandang umaga, Mang June. May nais sana akong pag-usapan sa inyo at sa iba pang mangingisda," bati ni Aling Rosa sa grupo ng mga mangingisda. "Magandang umaga rin, Aling Rosa. Ano po yun?" tugon ni Mang June, isa sa mga mangingisda, habang inaayos ang lambat sa kanyang bangka. "Dahil sa maganda ang takbo ng negosyo ko sa tindahan, naisip kong magbigay ng kaunting tulong. Napansin kong kailangan na ng pagkukumpuni ang ilan sa inyong mga bangka. Nais kong sagutin ang gastos para sa pag-aayos nito," paliwanag ni Aling Rosa, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Natahimik ang grupo, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Pagkatapos ng ilang sandali, si Mang June ay nagsalita, "Talaga, Aling Rosa. Malaking tulong po yan sa amin. Maraming salamat. Ito'y maliit na bagay lamang para sa pagtutulungan natin. Alam kong mahirap ang buhay sa laot at gusto ko lang kayong matulungan sa abot ng aking makakaya," sagot ni Aling Rosa. Sa sumunod na mga araw, ang mga bangka ay isa-isang dinala sa pampang para sa pagkukumpuni. Abala ang mga mangingisda at mga karpintero sa paggawa, ngunit ngayon ay may mga ngiti sa kanilang mga labi, bitbit ang bagong pag-asa dala ng tulong ni Aling Rosa. Isang hapon, pagkatapos ng mga pagkukumpuni, nagtipon ang mga mangingisda sa baybayin upang pasalamatan si Aling Rosa. Naghanda sila ng isang maliit na salo-salo bilang pasasalamat sa kanyang kabutihan. "Aling Rosa, hindi lang po ito basta tulong sa amin. Binigyan niyo po kami ng pag-asa at lakas para ipagpatuloy ang aming trabaho sa laot. Salamat po sa inyong malasakit," sabi ni Mang June habang iniaabot sa kanya ang isang plato ng sariwang inihaw na isda. "Napakalaking bagay po nito para sa amin," dagdag pa ni Mang Berto, isa pang mangingisda. "Salamat sa inyong kabutihan." Napatango si Aling Rosa, ang kanyang mga mata ay namumula sa tuwa at kasiyahan. "Walang anuman, mga kaibigan. Tayo'y magtulungan at mag-angat sa isa't isa. Sama-sama tayong lahat sa hirap at ginhawa." Ang simpleng hakbang ni Aling Rosa ay hindi lamang nagpabuti sa kanilang kalagayan kundi lalo pang nagpatibay sa ugnayan ng komunidad sa palengke at baybayin. Ang kanyang kabutihan ay nagdulot ng malalim na pasasalamat at pagkakaisa sa kanilang lahat, at naging inspirasyon ng diwa ng pagtutulungan sa kanilang lugar. Sa abalang palengke, kung saan ang bawat tindero ay abala sa kani-kanilang pwesto, isang hindi pangkaraniwang usapin ang unti-unting kumakalat, ang biglaang pag-asenso ni Aling Rosa. Sa gitna ng lahat ng ito ay si Mang Ernesto, isang tindero ng mga sariwang gulay, na kilala sa kanyang mausisang pag-uugali at hindi maikakailang pagkainggit. Isang maalinsangang hapon, habang nag-aayos si Mang Ernesto ng kanyang mga paninda, hindi niya maiwasang mapatingin sa bagong ayos na tindahan ni Aling Rosa. Kumpara sa dati, mas organisado at kaakit-akit ito ngayon, may mga bagong istante at mas malinis na sahig. Napansin din niyang tila mas masaya at kumpiyansa si Aling Rosa sa kanyang mga galaw.
Marahil ay may kakaiba talagang pinagkukunan ng pera si Rosa, bulong ni Mang Ernesto sa kanyang sarili habang pinagmamasdan ang kanyang kapitbahay. Hindi niya mapigilan na maghinala dahil sa mga nagaganap na pagbabago na sa tingin niya ay hindi karaniwan para sa isang simpleng tindera. Nang araw ding yun, nagpasya siyang lapitan si Aling Remedios, isa pang matagal ng tindera sa palengke, upang ibahagi ang kanyang mga pagdududa. Aling Remedios, napansin mo ba yung mga bago sa pwesto ni Rosa? Parang biglaan lang ang pagyaman tanong niya, tinatansya ang magiging reaksyon ng kausap. Si Aling Remedios, na abala sa pagtatali ng kanyang mga isda, ay tumingin kay Mang Ernesto at marahan na sumagot, oo nga, Ernesto. Pero baka naman may ipon siya o di kaya'y may tumulong sa kanyang kamag-anak. Alam mo naman dito sa atin, marami tayong hindi alam sa buhay ng bawat isa. Ewan ko, Remedios, parang hindi lang basta ipon yan. Dati-rati, pareho lang kami ng kinikita, ngayon bigla siyang umangat. Baka may kakaiba siyang ginagawa, pagpupumilit ni Mang Ernesto, ang kanyang tono ay may bahid ng pagdududa. Napakunot ang noo ni Aling Remedios, huwag naman sana tayong mag-isip ng masama sa kapwa. Baka naman pinagpala lang talaga siya, ngunit hindi pa rin mapakali si Mang Ernesto. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang magmasid at magtanong pa sa ibang mga tindero at mamimili. Ang mga tsismis ay unti-unting lumaganap sa palengke, na nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa komunidad. Isang araw, habang nagkakape sa isang sulok ng palengke, napakinggan niya ang usapan ng dalawang bagong tindera. Sabi nila, may lihim daw na pinagkukunan ng yaman si Aling Rosa. Baka nga may itinatago yang negosyo o kung ano pa, sabi ng isa. Sa puntong ito, lalong tumibay ang hinala ni Mang Ernesto. Bagamat wala siyang konkretong ebidensya, ang mga tsismis ay sapat na upang palakasin ang kanyang pagnanais na alamin ang tunay na pinagmulan ng yaman ni Aling Rosa. Sa kabilang banda, si Aling Rosa, bagamat walang kamalay-malay sa mga nagaganap na tsismis, ay patuloy lang sa pagtulong sa kanyang komunidad, na ibsan ang kanyang mga araw sa positibong enerhiya mula sa kanyang mga proyekto. Hindi niya alam na ang mga simpleng pagbabagong ito sa kanyang buhay ay magdudulot ng malaking ingay sa kanyang paligid, ingay na maaaring magbago ng takbo ng kanyang buhay sa mga susunod na araw. Habang unti-unting kumakalat ang mga tsismis sa palengke sa La Union, si Aling Rosa ay nagpatuloy sa kanyang araw-araw na gawain na may dagdag na pag-iingat. Nalaman niya mula sa ilang maasahang kaibigan na si Mang Ernesto, ay lantaran ng nagtatanong tungkol sa pinagmumulan ng kanyang di umano'y yaman. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng pag-aalala kay Aling Rosa, hindi lamang para sa kanyang sariling kapakanan, kundi para na rin sa seguridad ng mahiwagang alkansya. Isang hapon, habang maingat niyang inaayos ang mga bagong dating na tuyo at daing, nilapitan siya ni Aling Nati, isang matagal ng kaibigan at kapwa tindera. Rosa, napapansin ko yung mga usap-usapan dito sa palengke. Tungkol ito sa biglaan mong pag-asenso. Medyo nag-aalala ako para sa iyo. Mahina ang sabi ni Aling Nati, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng tunay na pag-aalala. Salamat, Nati. Alam ko ang mga pinagsasabi nila. Pero huwag kang mag-alala, walang dapat ikabahala. Masinop lang talaga ako sa pera, malumanay na tugon ni Aling Rosa, bagamat may kurot ng pag-aalala sa kanyang dibdib. Naiintindihan ko, Rosa, pero ingat ka lang. Alam mo naman dito sa atin, kapag may nakikitang umaasenso na isa, hindi maiwasan ang inggit at hinala, paalala ni Aling Nati habang sinisiyasat ang paligid, tila ba naghahanap ng posibleng nakikinig sa kanilang usapan. Oo, tama ka. Salamat sa paalala. Mag-iingat ako, sagot ni Aling Rosa, pinipilit panatilihin ang kanyang komposyor sa kabila ng kanyang nararamdamang tensyon. Sa mga sumunod na araw, mas lalong naging maingat si Aling Rosa sa kanyang mga kilos. Binawasan niya ang paggastos sa kanyang mga proyekto sa komunidad, ngunit patuloy pa rin ang kanyang suporta sa mga nangangailangan. Sa tuwing may oras, lihim siyang nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga pamilyang mahirap sa buhay, ngunit ginagawa niya ito nang walang maraming saksi. Isang gabi, habang nagliligpit ng kanyang tindahan, nilapitan siya ni Mang Ernesto, ang kanyang mukha ay hindi maipinta ang intensyon. Rosa, alam mo, mas mabuti pang sabihin mo na sa akin kung saan mo talaga nakukuha ang pera mo. Baka makatulong pa ako sa iyo kung may problema, seryosong sabi ni Mang Ernesto, subalit may bahid ng panunuya sa kanyang boses. Napabuntong hininga si Aling Rosa, Ernesto, wala akong itinatago.
Produkto lang ito ng pagiging masipag at matipid. Sana'y matutunan mo rin itong pahalagahan kaysa maghinala ka sa iyong kapwa. Bagaman masakit at mahirap, pinili ni Aling Rosa na manatiling kalmado at diplomatiko. Alam niyang mahalaga ang panatilihin ang kanyang dignidad at hindi padala sa emosyon. Sa kabila ng mga hinala at tsismis, nagpasya si Aling Rosa na ipagpatuloy ang kanyang misyon na makatulong sa komunidad. Isa sa kanyang mga pinapangarap na proyekto ay ang pagtatayo ng isang maliit na library malapit sa kanyang tindahan. Alam niya na marami sa mga batang nag-aaral sa kanilang lugar ay walang access sa mga libro, at nais niyang magbigay ng mas maayos na oportunidad para sa kanilang edukasyon. Hindi nagtagal at natapos ang maliit na library, isang maaliwalas at payapang lugar na puno ng mga librong pambata, mga kwento, at mga aklat pang edukasyon. Kasama ang ilang guro at mga magulang, inilunsad ni Aling Rosa ang munting library. Naging magiliw siyang host sa mga bata at magulang na dinala ang kanilang mga anak para magbasa at makapag-aral. Salamat po, Aling Rosa. Ang dami palang kwento dito na hindi ko pa nababasa, masayang sabi ng batang si Carlo, habang yakap ang isang aklat tungkol sa mga kwentong alamat. Oo nga po, Aling Rosa. Sana dati pa namin nagawa ito. Simula nung may library, parang gusto ko nang matuto ng mas marami pa, ani Jenny, isang batang palaging nakikita noon sa kalsada. Si Aling Rosa ay nakangiti habang pinagmamasdan ang mga batang masayang nagbabasa. Ang kanilang mga mata ay puno ng kagalakan at pagkasabik sa mga bagong kaalaman. Sa kanyang puso, nararamdaman niya ang tunay na layunin ng kanyang pagtulong, na nagdudulot ng saya at pag-asa sa mga kabataan. Samantala, lumapit si Aling Teresita, isang ina, at labis ang kanyang pasasalamat. Aling Rosa, simula nung may library dito, hindi na laging naglalaro ng computer games ang anak ko. Lagi na siyang nagbabasa ng libro. Sa wakas, may ibang libangan na mas makabuluhan. Malaking tulong po ito sa amin, masiglang sabi niya. Salamat po talaga, Aling Rosa. Kung hindi dahil sa inyo, hindi magkakaroon ng ganitong lugar ang mga anak namin, dagdag pa ng isa pang magulang, si Mang Anton. Hindi na kami nangangamba na maengganyo sa mga masamang impluwensya ang mga bata dahil dito sila natututo. Mapagkumbaba namang sumagot si Aling Rosa, wala po yun, Teresita, Anton. Masaya akong makitang natutulungan ko ang mga bata. Kung may kakayahan tayong makatulong, bakit hindi natin gawin, hindi ba? Sa mga sumunod na linggo, unti-unting dumami ang mga batang pumupunta sa library. Ang ilan ay nag-aaral ng kanilang leksyon sa eskwela, habang ang iba ay nahuhumaling sa mga aklat ng mga alamat at kwentong pambata. Naging isang lugar ng pagkatuto at inspirasyon ng library para sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Kahit pa si Mang Ernesto ay patuloy na naiinggit, hindi maiwasang mapansin ng mga tao ang kabutihang dulot ng proyekto ni Aling Rosa. Habang lumalalim ang epekto ng kanyang tulong sa komunidad, lalo lamang tumibay ang tiwala ng mga tao kay Aling Rosa. Sa bawat ngiti ng mga batang natutulungan, at sa bawat pasasalamat ng mga magulang, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Ngayon, ang maliit na library ay hindi lamang naging sentro ng kaalaman kundi isang simbolo ng pag-asa at kabutihan sa komunidad. Sa kabila ng mga tsismis at hinala, ang pagmamahal ni Aling Rosa sa kanyang kapwa ay napatunayang mas malakas kaysa sa inggit o pagdududa. Isang umaga sa palengke ng La Union, ang sari-saring tsismis ay kumalat na parang apoy na hindi mapigilan. Si Mang Ernesto, kilala sa kanyang mapanuring mata at hindi mapagkakatiwala ang dila, ay abala sa pagkakalat ng mga tsismis tungkol kay Aling Rosa. Alam niyo ba, may itinatago yata si Rosa. Hindi lang basta pagtitinda ang kanyang pinagkukunan ng pera. May iba pa siyang ginagawa, bulong ni Mang Ernesto sa isang grupo ng mga tindero at tindera, habang nagkakape sila sa sulok ng palengke. Mukha naman siyang matino, Ernesto. Bakit, anong pruweba mo? Tanong ni Aling Marta, isang tindera ng prutas na medyo nagdududa rin pero nais malaman ang buong kwento. Wala akong konkretong pruweba, Marta, pero tingnan mo na lang ang biglaan niyang pag-asenso. Saan nanggaling ang pera para sa library at sa mga pag-aayos niya? Hindi biro ang mga gastusin na iyon, giit ni Mang Ernesto, habang ang kanyang mga kilay ay nakakunot sa paghihinala. Habang lumilipas ang mga araw, bagaman patuloy ang pagkalat ng mga tsismis, marami sa mga kapwa tindero at mga nakikinabang sa kanyang mga proyekto ang nanindigan at ipinagtanggol si Aling Rosa.
Sa bawat pagtatanggol, nadarama ni Aling Rosa ang suporta ng kanyang komunidad, at ito ang nagbigay sa kanya ng lakas na ipagpatuloy ang kanyang mga gawain. Kahit ano pa ang sabihin nila, ang mahalaga ay alam ko sa sarili ko na wala akong ginagawang masama. Ang mga proyektong ito ay para sa kabutihan ng lahat, bulong ni Aling Rosa sa sarili, habang pinagmamasdan ang mga batang masayang nagbabasa sa library na kanyang itinayo. Isang maalinsangang hapon, nagkaroon ulit ng pagkakataong magharap sina Aling Rosa at Mang Ernesto sa gitna ng masikip na pasilyo, malapit sa kanilang mga tindahan. Ang hangin ay puno ng amoy ng sariwang isda at gulay, ngunit ang tensyon sa pagitan ng dalawa ay mas matindi pa sa anumang amoy. Mang Ernesto, mukhang may gusto kang itanong, mahinahon na simula ni Aling Rosa, matapos mapansin ang mabigat na tingin ni Mang Ernesto sa kanya. Meron nga, Rosa, sagot ni Mang Ernesto, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pagpigil sa pagkaasar. Sa totoo lang, gusto kong malaman kung saan mo talaga nakukuha ang pera para sa mga proyektong ito. Hindi normal sa isang tindera na magkaroon ng ganito karami na pondo. Si Aling Rosa, bagamat bahagyang nasaktan sa tono ng pagdududa, ay nagpakita ng katatagan. Mang Ernesto, uulitin ko, wala akong itinatagong lihim sa pinanggagalingan ng aking pondo. Ang lahat ng ito ay bunga ng maraming taong pagtitipid at pagsisikap sa pagtitinda. Bawat sentimo na inilagay ko sa mga proyektong ito ay pinaghirapan ko. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Mang Ernesto. Rosa, kilala kita bilang masipag, pero hindi ka panipaniwala na makalikom ng ganoong kalaking halaga sa pagtitinda lamang. Sigurado ako na may iba kang pinagkukunan. Naramdaman ni Aling Rosa ang bigat ng akusasyon, ngunit pinili niyang manatiling mahinahon. Naiintindihan ko ang iyong pag-aalinlangan, Ernesto, ngunit sana'y paniwalaan mo na wala akong ginagawang labag sa batas. Ang lahat ng ito ay para sa ikabubuti ng ating kapwa at wala akong ibang hangarin kundi ang makatulong. Sa puntong ito, napansin ng ibang tindero at mamimili ang kanilang pag-uusap. Dahan-daang lumapit si Aling Nati, isang matagal ng kaibigan ni Aling Rosa, at nagsalita. Ernesto, matagal na nating kilala si Rosa. Nakita natin kung paano siya magsikap araw-araw. Hindi ba't dapat natin siyang suportahan imbis na pagdudahan? Sumang-ayon ang ilan sa mga nakikinig, at dahan-daang lumakas ang bulungan ng pagsang-ayon. Maaaring may punto ka Nati, sagot ni Mang Ernesto, ngunit halata pa rin ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit mahirap pa ring paniwalaan. Sa gitna ng lumalaking grupo ng mga nakikinig, nagsalita si Aling Rosa sa isang tono na puno ng pag-asa at katapatan, naiintindihan ko ang inyong mga agam-agam, at wala akong ibang nais kundi ang inyong tiwala. Sana'y makita nyo hindi lamang ang pera na ginugol kundi ang mga ngiti sa mukha ng ating mga kabataan, ang pag-unlad ng ating palengke, at ang mas matibay na pagkakaisa ng ating komunidad bilang bunga ng mga proyektong ito. Unti-unting lumuwag ang tensyon sa paligid. Kahit papaano, nadama ni Mang Ernesto ang sinseridad sa mga salita ni Aling Rosa at ang suporta ng komunidad. Bagaman hindi lubos na nawala ang kanyang pagdududa, nagsimula siyang mag-isip kung baka mali nga ang kanyang mga hinala. Nagtapos ang pag-uusap na yun na may bahagyang pagbabago ng damdamin sa puso ni Mang Ernesto, at sa patuloy na pagkilos ni Aling Rosa, umaasa siyang balang araw ay tuluyang mawawala ang anumang hinala, at sa halip, maghari ang pagtutulungan at tiwala sa kanilang komunidad. Dahil sa patuloy na pag-unlad ng tindahan ni Aling Rosa at sa tulong ng mahiwagang alkansya, nagkaroon siya ng kakayahang palawakin ang kanyang mga proyekto sa komunidad. Isa sa mga pangunahing proyekto na nais niyang ipagpatuloy ay ang pagpapalawak ng library na itinayo niya para sa mga batang nag-aaral. Alam niyang maraming bata ang nangangailangan ng tahimik at maayos na lugar upang makapagbasa at matuto, at nais niyang magbigay ng higit pang oportunidad sa kanilang edukasyon. Sa mas malaking library, nagdagdag si Aling Rosa ng mas maraming libro, mula sa mga kwento at alamat hanggang sa mga aklat sa agham, matematika, at sining. Naglagay rin siya ng mas maraming mga mesa, upuan, at ilaw upang maging mas komportable ang mga batang pumupunta. Naging isang mahalagang sentro ng kaalaman at inspirasyon ng library para sa mga kabataan sa kanilang komunidad. Nang araw ng muling pagbubukas ng mas pinalawak na library, dumalo ang mga magulang, tindero, at mangingisda upang magbigay ng pasasalamat kay Aling Rosa. Nagdala sila ng iba't ibang putahe ng pagkaing dagat, mula sa isda, alimango, at lobster,
bilang simbolo ng kanilang taus-pusong pasasalamat sa kanyang walang sawang pagtulong sa komunidad. Aling Rosa, napakalaki po ng naitulong ninyo sa amin. Dahil sa inyong kabutihan, naipaayos namin ang aming mga bangka kaya mas malayo na ang naaabot namin at mas marami ang aming nahuhuling isda. Masayang sabi ni Mang Berto, isa sa mga mangingisda, habang inaabot ang isang malaking tray ng inihaw na lobster at alimango. Maraming salamat po, Aling Rosa, dagdag ni Aling Cora, isang ina ng batang madalas magbasa sa library. Dahil sa library na ito, ang mga anak namin ay may lugar na para magbasa at matuto. Hindi po namin alam kung paano namin kayo mababayaran. Nakangiti si Aling Rosa, puno ng kasiyahan sa kanyang puso. Walang anuman po yon. Ang mahalaga ay natutulungan kayo, at ang ating mga kabataan ay may oportunidad na magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Habang pinagmamasdan ni Aling Rosa ang mga masayang tao na nagtipon-tipon sa library, nadama niya ang tunay na halaga ng kanyang mga proyekto. Ang bawat ngiti ng pasasalamat at ang masasayang mukha ng mga batang natutulungan, ay nagbibigay sa kanya ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Samantala, si Mang Ernesto ay tahimik na nagmamasid mula sa likuran. Habang pinagmamasdan ang tuwa at pasasalamat ng mga tao kay Aling Rosa, unti-unti niyang naiintindihan ang tunay na layunin ng kanyang kapitbahay. Bagamat may kaunting pagdududa pa rin sa kanyang puso, napansin niyang tila nagiging mas mabuting tao siya sa pamamagitan ng pagmamasid sa kabutihan ni Aling Rosa. Sa araw na yon, nagkaisa ang buong komunidad hindi lamang para ipagdiwang ang muling pagbubukas ng library, kundi pati na rin upang kilalanin ang kabutihan at pagmamalasakit ni Aling Rosa. Ang library ay naging simbolo ng pag-asa at pagkatuto, at si Aling Rosa ay patuloy na minahal at iginalang ng kanyang komunidad. Sa kanyang puso, nadama niyang ang mahiwagang alkansya ay isang biyayang gagamitin niya sa patuloy na pagtulong sa kanyang komunidad, at sa ikabubuti ng lahat. Sa paglipas ng mga linggo, naging mas madalas ang pagbisita ni Mang Ernesto sa library na itinayo ni Aling Rosa. Tahimik niyang pinagmamasdan ang mga batang masiglang nagbabasa ng mga libro. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasiyahan at pagkamangha habang natututo. Hindi niya maiwasang mapansin ang kanilang pagkakatuwa, at naramdaman niya ang epekto ng library hindi lamang sa mga bata, kundi pati na rin sa kanilang mga magulang at sa buong komunidad. Isang hapon, habang nagliligpit siya ng mga panindang gulay malapit sa library, natanaw niya si Aling Rosa na abala sa pagtuturo ng tamang pagbasa sa ilang batang mag-aaral. Ang kanyang simpleng ngiti at malumanay na tinig ay nagdulot ng kapayapaan sa mga bata, at sa puntong yon, napagtanto ni Mang Ernesto ang malaking kabutihang nagawa ni Aling Rosa sa kanilang komunidad. Hindi niya maiwasang maalala ang mga tsismis at pagdududa na kanyang ipinakalat noon. Napaisip siya, ano nga ba ang naging dahilan ng aking pagdududa? Dahil ba sa inggit, o dahil natatakot akong makita ang ibang umaangat, habang ako ay nananatili sa aking kinalalagyan? Sa puntong yon, nagdesisyon si Mang Ernesto na kausapin si Aling Rosa. Nilapitan niya ito nang matapos ang oras ng pagbabasa sa library. Aling Rosa, simula niya, ang kanyang tinig ay mababa at mayroong pag-aalinlangan. Pwede ba kitang makausap? Ngumiti si Aling Rosa, hindi nakitaan ng anumang puot o sama ng loob. Oo naman Ernesto, ano ang maitutulong ko sa iyo? Huminga ng malalim si Mang Ernesto, at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang kailangan niyang aminin ang kanyang pagkakamali. Gusto ko sanang humingi ng tawad sa iyo, Rosa. Alam kong naging mapanghusga ako. Sa simula pa lang, pinagdudahan ko ang mga hangarin mo. Naiinggit ako, at nagpakalat ako ng mga tsismis na walang batayan. Hindi ko inisip na ang ginagawa mo ay para sa kabutihan ng komunidad. Nakita ni Aling Rosa ang sinseridad sa mga mata ni Mang Ernesto. Marahan siyang ngumiti, puno ng pag-unawa at kabutihan. Walang anuman, Ernesto, naiintindihan ko. Minsan, mahirap tanggapin ang pagbabago, lalo na kung biglaan. Pero masaya ako na natutunan mo ang halaga ng ating ginagawa dito. Nagpatuloy si Mang Ernesto, sana ay matanggap mo rin ako bilang katuwang sa mga proyekto mo. Gusto kong tumulong, kahit sa maliit na paraan. Natutunan ko na ang tunay na halaga ng library at ng iyong mga proyekto para sa ating mga kabataan. Buong puso siyang tinanggap ni Aling Rosa. Ernesto, walang mas mabuting paraan para makabawi kundi ang pagtulong. Alam kong marami ka ring maibabahagi sa ating mga proyekto. Huwag kang mag-alala, masaya akong makasama ka.
Mula noon, naging katuwang ni Aling Rosa si Mang Ernesto sa iba't ibang proyekto ng komunidad. Tinulungan niya si Aling Rosa sa pagbibigay ng mga simpleng aralin sa mga bata, pati na rin sa pangangalaga ng library. Naging mas masigla ang kanilang pagkakaibigan, at kasama ang iba pang miyembro ng komunidad, nakabuo sila ng isang mas matibay at nagkakaisang grupo. Si Mang Ernesto, na dating hitik sa pagdududa at inggit, ay naging isa sa pinakamalapit na kaibigan at katuwang ni Aling Rosa. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang tunay na kasiyahan ng pagtulong sa iba at ang kahalagahan ng pagkakaisa. Naging inspirasyon si Aling Rosa hindi lamang sa mga bata kundi sa lahat ng tao sa kanilang komunidad, kasama si Mang Ernesto, na muling natutong magtiwala at magmahal sa kapwa. Isang espesyal na araw ang nagbabadya sa kanilang bayan dahil sa kaarawan ng kanilang mahal na si Aling Rosa. Sa pagkakataong ito, hindi lamang ang kanyang pamilya, kundi pati na rin ang buong komunidad ay nagtipon upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan sa mas malaki at maayos na bahay, na ipinaayos ni Aling Rosa sa tulong ng mahiwagang alkansya. Ang tahanan na ito, na dati simple at maliit, ay naging mas maginhawa at maluwag upang magkasya ang mga panauhin mula sa komunidad. Ang bahay ni Aling Rosa ay puno ng mga makukulay na palamuti, mga lobo, at mga bulaklak, na mas lalong nagbigay kulay sa selebrasyon. Naghanda ang kanyang mga kababayan ng iba't ibang putahe bilang pasasalamat. Ang mga mangingisda ay nagdala ng sariwang pagkaing dagat, kabilang ang inihaw na isda, alimango, at lobster, na inihanda ng buong puso para sa kanilang mahal na kaibigan at taga-suporta. Maligayang kaarawan Aling Rosa, sabay-sabay na bati ng mga tao nang si Aling Rosa ay pumasok sa sala, may luha ng kasiyahan sa kanyang mga mata. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko inaasahan ang ganito kalaking selebrasyon, sabi ni Aling Rosa, ang kanyang boses ay naglalambing sa kasiyahan. Si Mang Cardo, isang matagal ng tindero sa palengke, ay lumapit at nagsalita sa harap ng lahat. Aling Rosa, ito ay isang simpleng pagdiriwang ng aming pasasalamat sa iyo. Sa iyong kabutihan, maraming buhay ang nagbago at maraming pangarap ang nabigyang daan. Hindi ka lamang aming kapitbahay at kaibigan, kundi isang haligi ng aming komunidad. Nagsimula namang magpasalamat ang mga bata na natulungan sa library ni Aling Rosa. Tumayo si Carlo, isang batang nangangarap na maging doktor balang araw, ay nagsalita. Salamat po, Aling Rosa. Dahil sa inyo at sa pinagawa ninyong library, marami na po akong natutunan. Iba pang mga bata ang lumapit at nagpasalamat din. Kung wala kayo, Aling Rosa, wala kaming mapupuntahan para matuto. Kayo po ang aming inspirasyon, sabi ni Jenny, isang batang mahilig sa pagbabasa. Hindi maiwasan ni Aling Rosa ang mapaluha habang pinapakinggan ang mga kwento ng mga batang natulungan ng kanyang mga proyekto. Sa bawat pasasalamat at pagbati, nadarama niya ang taos-pusong pagmamahal ng komunidad na kanyang minamahal. Nagbigay rin ng pagbati si Mang Ernesto, na noon ay nagduda sa kanya ngunit ngayon ay isa ng malapit na kaibigan at katuwang sa kanyang mga proyekto. Rosa, nagpapasalamat ako hindi lamang sa mga proyekto mo kundi sa pagbubukas mo ng aking isip at puso. Alam ko ngayon na ang bawat ginagawa mo ay para sa kabutihan ng lahat, at natutunan ko rin ang halaga ng tunay na pagtutulungan. Ngumiti si Aling Rosa at tinanggap ang pagbati ni Mang Ernesto. Salamat, Ernesto. Masaya akong natutulungan ko kayo at ang komunidad. Ngunit higit sa lahat, masaya ako dahil ngayon ay nagkakaisa tayong lahat. Nagpatuloy ang selebrasyon sa awitan, tawanan, at pagsasalo ng masasarap na pagkain. Ang bawat sulok ng bahay ni Aling Rosa ay puno ng mga masayang mukha, mga ngiting nagmula sa pusong puno ng pasasalamat. Hindi lamang ito naging isang pagdiriwang ng kaarawan, kundi isang pagkilala sa lahat ng kanyang ginawa at patuloy na gagawin para sa ikabubuti ng bawat isa. Sa gabing yun, nang natapos na ang selebrasyon at nag-uwian na ang mga tao, naiwan si Aling Rosa na puno ng kasiyahan at inspirasyon. Alam niyang ang kanyang mga proyekto at ang kanyang pagmamalasakit sa kanyang kapwa ay nagbigay ng di matatawarang pagbabago sa buhay ng marami. At sa kanyang puso, nadama niyang ang mahiwagang alkansya ay tunay na biyaya na ginamit niya sa paraang nararapat, isang misyon ng pagmamahal at pag-asa para sa kinabukasan ng komunidad. Pagkatapos ng masayang pagdiriwang ng kanyang kaarawan, si Aling Rosa ay naupo sa labas ng kanyang tahanan, nagpapahinga at nagmamasid sa malamig na simoy ng hangin.
Sa kanyang puso ay may labis na pasasalamat para sa kanyang mga kaibigan at sa lahat ng naganap sa kanyang buhay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang pamilyar na liwanag ang biglang lumitaw sa kanyang tabi. Ang duwending si Makisig ay muling bumisita sa kanya, dala ang kanyang mahiwagang presensya. Makisig, sabi ni Aling Rosa, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa tuwa at gulat. Ngumiti si Makisig, maligayang kaarawan, Aling Rosa. Nais kong bumisita upang makita ang iyong naging paglalakbay at ang lahat ng iyong nagawa para sa iyong komunidad. Labis ang kasiyahan ni Aling Rosa at agad siyang nagpasalamat. Makisig, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa biyayang ibinigay mo. Ang mahiwagang alkansya ang naging daan upang mabago ang aking buhay. Nagawa kong makatulong sa aking kapwa, natulungan ko ang mga mangingisda, at nakapagbigay ako ng pag-asa sa mga kabataan sa pamamagitan ng library. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa iyo. Ngumiti si Makisig, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at kasiyahan. Aling Rosa, ibinigay ko ang mahiwagang alkansya dahil nakita ko ang kabutihan sa iyong puso. Ngunit ang lahat ng iyong nagawa ay dahil sa iyong sipag, dedikasyon, at malasakit sa kapwa. Ang tunay na mahika ay hindi nasa alkansya kundi sa iyong puso at sa pagmamahal mo para sa komunidad. Napaluha si Aling Rosa, at sa bawat salita ni Makisig ay nadama niya ang pagmamahal at kabuluhan ng kanyang mga ginawa. Makisig, pangako ko, patuloy kong gagamitin ang natutunan ko mula sa alkansya sa ikabubuti ng komunidad. Ang iyong gabay at biyaya ay mananatiling inspirasyon ko. Ngumiti si Makisig at tumango, walang anuman, Aling Rosa. Alam kong ang iyong puso ay hindi magbabago. Patuloy mong pagyamanin ang kabutihan at pagkakaisa sa inyong komunidad. Dahan-dahan, naglaho si Makisig sa liwanag ng buwan, ngunit iniwan niya si Aling Rosa na puno ng pag-asa at kasiyahan. Sa gabing yun, alam ni Aling Rosa na ang kanyang kwento ay hindi lamang tungkol sa mahiwagang alkansya kundi tungkol sa pagbibigay, pag-asa, at pagmamahal na nagbigay buhay sa kanilang bayan. At sa pagtatapos ng kanyang kwento, nadama ni Aling Rosa na ang tunay na kayamanan ay hindi ang laman ng alkansya kundi ang bawat ngiti, ang bawat pasasalamat, at ang bawat bagong pag-asa na naitanim niya sa puso ng kanyang mga kaibigan at kapitbahay.